Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw po ng Sabado, ika-15 sa buwan ng Nobyembre taong 2025. At ito po, meron po nga sinasabi si Saldico. Sabi niya, I received no money and all insertions went to the President and Speaker Martin Romualdez. Sabi ni resigned ako, Bicol Party List Representative Saldico. He claimed he never received any amount from budget insertions in the controversial 2025 appropriations law. Wow, Saldico. Anak ng putik, di kung ganyan kakalinis, pwede ka na namin tayuan ng rebulto. Guys, tayuan na natin ng rebulto, etong si Saldico. Itabi natin yung rebulto niya, yung estatwa niya doon sa tabi ni Rizal. Kasi grabe mga kababayan. Sabi niya, ni Singkong Duling. Kasi no money. Any amount, wala siya natanggap. So ni Singkong Duling, wala siyang natanggap sa budget insertions. Wow. Apakalinis mo, Saldico. Isa kang huwarang lingkod bayan. Ikaw ang dapat dapat ikaw na maging presidente dahil sobrang linis mo, Saldico. Grabe. Talagang wala, as in Singkong Duling, wala. Dapat ganito po ang binoboto natin, mga kababayan. Dapat ganito pong lingkod bayan ang inilalagay natin sa matataas sa posisyon sa ating gobyerno. Dapat siya na lang ang ginawa nating presidente. O kaya naman siya na lang ang ginawa nating vice-presidente. Para walang confidential funds. Kasi hindi siya corrupt. Ni Singko, hindi siya nangungurakot. Ang ganyan po kalinis si Saldico. Palakpakan natin. Grabe naman Grabe po mga kababayan. Ang kapal na mukha. Grabe wala daw talaga siyang natanggap. So napakalinis mo, Brad. Saludo kami sa iyo, grabe. Pwede na natin, sabi nga sa inyo, gawa na natin to ng estatwa. Itabi natin kay Jose Rizal dyan sa Luneta. O kaya naman, itabi natin dun kay Andres Bonifacio, dun sa Liwasang Bonifacio sa Loton. O kaya naman, ilagay natin dun sa sino pa ba yung mga gusto mo, itabi ka namin sa EDSA, dun kay Mama Mary, dun sa EDSA Shrine. Dahil sobrang linis mo Pwede natin i-canonize, ilapit natin kay doon sa Santo Papa dahil napakalinis ng taong ito. Kasi halos lahat ng nandito po sa gobyerno natin, nabalitaan natin na sangkot sa korupsyon. Pero siya, sabi niya, wala daw siyang natanggap ni Singkong Duling, no money. Any amount, wala siyang natanggap sa budget insertions. So, grabe mga kababayan. Pwede na natin gawing santo. Parang si Lorenzo Ruiz. Diba? Grabe mga kababayan. Sobrang linis naman ni Saldico. Ni Singkong Duling walang natanggap. Saan nyo gusto itayo yung rebulto na ito? Tayuan na natin ang rebulto to. Tapos ilagay na natin dun sa sa Walk of Fame. Saan ba yung Walk of Fame? Saan ba meron nun? Tapos, yung estatwa ni Mickey Mouse dun sa Disneyland, tanggalin na natin, ilagay natin yung rebulto ni Saldico. Grabe, napakalinis na tao. Grabe, sobrang tapat sa watawat. Sobrang tapat sa bansa. Hinalo mo pa yung iba talaga mga bayani. Grabe. Kasi, di ba, ibang mga bayani, kinikilala natin bayani, meron silang mga meron silang mga nagawang pagkakamali sa buhay nila. Pero to matindi. Ni Singkong Duling, wala siya daw nakuha galing sa budget insertions Halos lahat Pati nga ata, janitor niya sa DPWH, may natanggap Kumita Pero siya wala, ni Singko. Wow, grabe naman yung Saldico. Ibang klase itong putik na to. Kaya bilib na bilib si Anjo Iliana dito
Kaya nananawagan si Andrew Iliana sa mga military. Bumaliktad na raw kayo. Dahil sinabi na raw ni Saldico ang mastermind ng korupsyon dito sa bansa. Si ano raw ang mastermind, si Presidente at si Speaker Martin Romualdez. Hindi raw siya kasama dyan. Wow. Putik. Naniniwala ba kayo rito? Tanong ko lang, Saldico. Tanong ko lang. Saan ba galing yung helicopter? Saan ba galing yung mga napabalitang mga air assets mo na inilipad na doon sa ibang bansa? Saan galing yun? Saan galing yung mga piniplex ng mga ng mga nepo babies mo? Yung mga mamahaling bag, mamahaling alas, yung mga lifestyle, yung mga lavish lifestyle ng mga anak mo. Ano, Saldico? Saan galing yon? Galing sa mabuti lahat? Wow. Talaga lang sabi ko sa inyo, pwede na natin gawing santo to. Pwede ka na pumalit kay Santo Papa kapag ganyan. Di ba? So, wala siyang kinurakot, mga kababayan, ayon sa kanya. Wala siyang kinurakot. Lahat napunta kay Presidente Marcos. Lahat napunta kay Martin Romualdez. Alam mo, Saldico, okay na sana eh. Okay na sana magturo ka. Kaso ang problema, napaka-imposible yung sinasabi mo na wala ka ni singkong duling na nakuha o nakurakot o nanakaw dyan sa pamamagitan ng mga budget insertions. Walang naniniwala sa iyo, Saldico. Napaka-imposible mo. Itanong ko nga kaya ChatGPT. Usong-usong ngayon yan, mga kababayan, Itanong ko kaya kay ChatGPT. Ito, subukan ko nga, mga kababayan, subukan ko lang, tanong natin kay ChatGPT. Okay, tatanong ko, pwede ba Tagalog dito sa ChatGPT? Naintindihan kaya niya? Hindi, Englishin natin. Do you believe? Ayan, mga kababayan, do you believe? Ang tatanungin natin si ChatGPT, do you believe that Saldico, did not receive any amount from budget insertions in the 2025 budget. Ayan tinatanong natin si ChatGPT. Ito sagot. Okay. Ito yung sagot Ito, mga kababayan, pakita ko sa inyo Baka sabihin nyo niloloko kaya yan Nagtanong ako sa ChatGPT. Uso kasi ito ito yung sagot. Okay. Okay, the question of whether Saldico receive any amount of 2025 budget insertion is a complex one. Nahirapan. Nahirapan si ChatGPT. And it's difficult to make a definite statement or definitive statement without concrete, transparent evidence. However, to give you a sense of situation, here are some contexts. Okay. Sino raw si Saldico? Who is Saldico? Ayan Who is Saldico? Sabi rito. Saldico is a businessman and former government official who has ties to various government projects, including infrastructure, energy, and business development initiatives. He is sometimes associated with political influence. And there have been allegations or concerns in the past about his involvement in budget insertions or influence in securing government funds for certain projects.
Ayan, pinakita rin dito, what is budget insertion? Ha? Tapos, the 2025 budget. Teka, haba naman na ito. Ito na lang, basahin ko na lang yung conclusion. Ayan mga kababayan, yung conclusion. Unless there's direct evidence linking Saldico to budget insertions or financial allocations in the 2025 budget, it's hard to say definitively whether or not he received any amount. However, given the historical issues surrounding pork barrel politics and allegations of corruption in the Philippines, it's not uncommon for individuals with significant political or business ties to be the subject of scrutiny when large sums of public money are involved. So sabi ni ChatGPT, parang malabo na walang natanggap si Saldico. Dahil nga sa sobrang korupsyon, allegations of corruption dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, hindi naniniwala si ChatGPT sa'yo na wala ka natanggap. Kasi nga, sobrang kalat na kalat ang korupsyon. Tapos ikaw, na dati kang na-involve sa mga budget insertion, sasabihin mo, wala ka natanggap ni 5 duleng, yan sa 2025 appropriation sa law, yan sa budget. Wow! Si ChatGPT na sumagot, ha? Si ChatGPT na yung sumagot. Bagamat yung sagot niya, syempre, iwas pusoy din si ChatGPT. Wala, unless merong mga katunayan o ebidensya, pwedeng masabi na wala siya talaga natanggap o meron siya natanggap. Buti pa nga si ChatGPT, hindi nagsasalita ng walang ebidensya. Bago siya magsalita, bago mag-conclude, sinisigurado niya na may ebidensya, hindi katulad dito ni Saldico. Puro kwentong barbero. No. Kaya wala, hindi naniniwala sa'yo si ChatGPT na wala ka natanggap kasi imposible. Sobrang rampant ng corruption, tapos ikaw wala ka natanggap. Wow, di pagkalinis-linis mo, di bayani ka na namin. Pwede na tong barili sa luneta. Bayani. Pinapalabas niya, bayani siya eh. Ibang klase to. Ito. Merong bumanat dito kay Saldico. Etong si Susan Enriquez. Sabi ni Susan Enriquez, kawawa naman pala siya. Wala daw napuntang pera sa kanya. Sabi ni Susan Enriquez, kasi nga sabi ni Saldico, walang pera napunta sa akin, lahat ng session napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Kaya sabi ni Susan Enriquez, naku, kawawa naman pala to. Kawawa naman pala to si Saldico. Ibig sabihin, inutusan ka lang, pinahirapan ka, pinabili ka ng mga bag, pinabili ka ng mga maleta, nakahilera yung mga maleta, sinasabi mo yung laman ng maleta ay milyon-milyon. Hindi mo naman pinakita mo lang yung mga maleta, tapos yung date, may date doon, tapos mali pa yung date. Walang iya ka. So, ibig sabihin, sinunod mo lahat ng utos nila, sumunod ka sa utos ng presidente, sinasabi mo na inutusan ka ni Martin Romualdez, sumunod ka. Bumili ka ng mga maleta, hinilera mo, ilang beses ka nagpadala, sinasabi mo sa bahay ni Martin Romualdez, sa bahay ng Malacanang, doon sa Malacanang, nagpadala ka ng milyong-milyong pera, tapos ni 5 duling, wala ka nakuha. Kawawa ka naman pala. Kawawa ka naman daw. Dahil walang naputang pera sa'yo. Kasi sino ang maniniwala dito kay Saldico? Sa lahat ata ng sinungaling, ito pinakasinungaling eh. Sabi ni Susan Enriquez, ewan ko sa'yo, Saldico. Nagbigay si Susan Enriquez sa matatalim na patutsada. Matinding reaksyon ang ibinigay ni TV host at journalist Susan Enriquez sa paggigiit ni dating Bicol Representative Saldico na walang perang napunta sa kanya mula sa umano'y budget insertions. Sinabi ni Ko na lahat ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez.
Bilang tugon, naglabas si Enriquez ng matatalim na patutsada. Kawawa naman pala siya. Wala daw napuntang pera sa kanya. Baka gusto mo, patayawan ka na namin ng bantayog. O yan, sabi niya, parehas kami sinasabi. Ha? Baka gusto mo, patayawan ka namin ng rebulto. Ha? O sabi pa niya, ewan ko sa'yo, saldi ko. Walang hero sa inyo. Pare-parehas kayong magnanakaw. Sabi ni Susan Enriquez. Ha? Iba talaga to si Saldi ko, ibang klase, grabe. Tinuro niya si Presidente, si Martin Romualdez, tapos siya, inilinis niya yung sarili niya, iniligtas niya, naghugas kamay ang hinayupak, at sinasabi niya na wala siyang natanggap na pera ni 5. Any amount, wala siyang natanggap. No money. Kaya sabi ni Susan Enriquez, kawawa ka naman. Kawawa ka naman talaga eh. Kasi, biruin mo, nagpakahirap ka. Bumili ka ng ilang piraso. Daming maleta. Meron pa nga doon sa inilabas mo, meron pang tag price eh. May tag price pa galing SM, 1,950. Ano yung bagong bili? Hinilera mo agad? Hindi mo man lang binuksan para nakita naman sana ng taong bayan na totoo sinasabi mo na may mga lamang milyones yung bagahe. Kaso wala. Meron tag price. Tapos, meron pang mga tali, yung sa airport, yung sticker. Boarding sa pag boarding pass, 'di ba? May pag nag-check-in ka ng bagahe, merong mga sticker. O yun, meron galing sa airport. Nagpakahirap ka, nagpakapagod ka. Napuyat ka doon sa Bicam kasama mo si Jesus Escudero. Tapos sasabihin mo, walang perang napunta sa iyo. Lahat napunta kay Presidente at kay Martin Romualdez. Wow. Tax ng ina mo. Kinurakot mo. Kanta yun Kanta yun ni Sino ba yung kumanta nun? Diba? Tax ng ina mo. Kinurakot mo. Ibang klase talaga to sa Saldi ko. AI na AI ang dating eh. Di ba? AI na AI ang dating. Kaya si ChatGPT, tinanong natin eh. Si ChatGPT, hindi niya masabing diretso na totoo sinasabi ni ni Saldi ko. Sabi niya, sa nangyayaring corruption sa Pilipinas, mahirap magsalita na sasagutin ko yung tanong mo. Kasi ang tanong ko, naniniwala ka ba na walang natanggap si Saldi ko na pera galing sa insertion, sa budget insertion? So, hindi sagot ni si ChatGPT, hindi rin naniniwala kay Saldi ko. Kasi ngayon, usong-usong eh. Lahat ngayon nagtatanong kay ChatGPT, di ba? So, yan. Kaya Susan Enriquez, di rin naniwala sa'yo. Kawawa ka naman daw. At, ayun, tayuan na natin ng ng bantayog, ng rebulto. O, saan natin ilalagay yung rebulto na ito? Hayop na to. Saan natin ilalagay mga kababayan yung rebulto ni Saldi ko? Siguro, ang gusto ko niya ito, ilagay natin sa dun sa, malapit dun sa ano ba yung tinayo nilang doon, yung beach dyan sa sa Manila Bay. Ano bang tawag yun? Tinayo ni Duterte? O dun sa beach na yon, yung sa White Sand, na kinuha galing sa Cebu. Doon, banda ron sa shore, doon sa tubig, hindi, wag na lang doon. Sa na lang, sa Manila Zoo. Oh, itayo natin yung yung bantayog ni Saldi ko doon sa loob ng Manila Zoo. Oh, doon sa tapos yung sa kulungan ng mga buhaya. Wag na doon sa Dolomite Beach. Kasi walang buhaya ron eh. Doon na lang sa Manila Zoo. Paalam tayo kay Yorme. Pwede kami magtayo ng rebulto ni Saldi ko. Ilalagay namin doon sa doon sa kulungan ng mga ng mga buhaya diyan sa Manila Zoo. Tatayo namin yung rebulto ni yung bantayog ni Saldi ko. Kasi sobrang sobrang bayani pala to. At sinabi niya wala siyang natanggap ni 5 galing sa budget insertions. Ang nakakuha lang daw si Pangulong Bongbong Marcos at si Martin Romualdez.
So siya wala. As in wala. Malinis ang konsensya ng hayop na to. Napakalinis na tao. Napakabait na tao. Sana kunin ka na ni Lord. Sobrang bait mo eh. Sobrang linis mo, Brad eh. Ayan pa naman ang kinukuha ni Lord. Yung napakabait, napakalinis. Di ba? So ayan mga kababayan. Tayuan nyo na nga. Tayuan natin ang rebulto to. Doon sa Manila Zoo. Doon sa sa may mga sa kulungan ng mga buhaya. Ito si Saldi ko. Napakalinis. Sa lahat ng sinungaling, ito ata pinakasinungaling eh. Ayop yan. Grabe, kapal na mukha. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Bukas po ang simula ng rally ng INC. Marami nagsasabi yung rally daw ng INC ay hindi po para sa transparency. Kundi ito ay rally at ito'y 3 araw, tuloy-tuloy para daw pabagsakin ang gobyernong Marcos. Kapag nangyari yon, nababagsak ang gobyernong Marcos, ilalagay nila si Sara Duterte bilang presidente. Ayun po ang sabi, ayun po yung kumakalat na balita. Hindi ko po sinasabing ganon. Pero yun po ang naririnig natin sa social media. So sana patunayan nga na Iglesia ni Cristo na yung inyong rally ay hindi ganon. Kasi yun ang iniisip ng taong bayan eh. Ipakita nyo na totoo kayong mga religyoso. Na kayo ay talagang sumasamba sa Diyos. Talagang Diyos ang inyong pinaglilingkuran. Manawagan kayo, karapatan nyo yan. Pero kung magpapagamit kayo para pabagsakin ang gobyerno, parang ibang usapan na yan. Di ba? Parang ibang usapan na yan. Kasi kung kayo nakikisama na sa politika, siguro dapat singilin na kayo ng buwis. Dapat singilin na kayo ng tax. Kasi nakikialam na kayo sa politika eh. Di ba? Kaya lang naman di kayo sinisingil kasi religious kayo eh. Oo. Separate ang religion sa gobyerno, sa state. Kumbaga, hindi sila dapat nakikialam. Pero ngayon, nakikialam na kayo, dapat magbayad ka na ng tax. Dati pa nga ito nakikialam eh, di ba? Di ba? Dati pa nga ito nakikialam eh. So, dapat magbayad kayo ng tax para yumaman na naman yung mga corrupt. Di ba? Hindi lang kami ang nananakawan ng tax, sana kayo rin. Di ba? Tapos lahat ng mga religious groups na sumasali sa mga rally-rally, dapat singilin nyo na ng tax yan. Di ba? Kasi parang iba na eh. Hindi na ata talagang kaligtasan ang ino-offer nila sa taong bayan. Kaligtasan galing sa Biblia. Wala na eh. Parang na politika na rin ata etong mga grupong ito. Okay, so yun lang po mga kababayan. Sa mga kababayan natin na iimbitahan na umattend ng mga rally, bago po kayo sumama, mag-isip-isip. Kung kayo ay ino-offeran ng 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 para manggulo, magdalawang isip na po kayo. Huwag po kayong magpapaloko, huwag po kayong magpapabudol. Huwag po kayong magpapagamit. Kung mag-rally sila, magdasal sila sa rally. Pero kung sila ay manggugulo at kayo'y gagamitin, babayaran kayo, isip-isipin nyo. Na kung kayo'y mahuli, dahil sinabi ng DILG, talaga manghuhuli sila sa manggugulo. Sinisigurado ko sa inyo, hindi kayo tutulungan ng mga yan. Kasi bayad kayo eh. Bayad kayo. Manggugulo kayo. Sige, ito bayad. Pag nahuli kayo, bye-bye. Huwag yun ang asahan na tutulungan kayo. Ngayon, ipagpapalit nyo ba yung 5,000 sa kalayaan ninyo? Kaya mag-isip-isip kayo. Kung merong mag-alok sa inyo ng ganyan, iwas-iwas na mga kababayan, delikado yan. Okay lang sana kung mahuli lang kayo. Kung mga ganyan kayo,
Di ba? Sayang, sayang. Yung 5,000 kikitain nyo pa yan. Ha? Kung gawing 10,000. Wala. No deal, no deal. 15,000. No deal pa rin. 20,000. Pwede na yan. Biro lang po. Wag po kahit magkano. Wag po kayo magpapaloko kasi once na mahuli kayo, tingnan ninyo, iiwanan na po kayo sa area ng mga hayop na yan. Kaya isip-isip po. Isip-isip. Ha? Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila Toys. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.